magandang afternoon. Good afternoon. Welcome sa programa ninyo, ang Showbiz Galore. Ngayon po ay araw ng Biyernes, October 16. Medyo makulimlim po ang panahon. Kaya sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayong araw na ito, ingat-ingat lang po lamang. Muli ito po ang inyong lingkod, Rodel Fernando, ang reyna ng mga Galorians, ang makakasama ninyo hanggang alas 4 ng hapon. Siyempre pa, punong-puno tayo ng mga balitang showbiz at mga pag-uusapan ngayong araw na ito. Pero bago ang mga yan, narito muna ang ating OPM Song of the Day, ang awiting Maghintay Ka Lamang na nirequest sa atin nina. Okay, nirequest sa atin nina. Mamaya po babanggitin po natin kung sino po ang nag-request. Para sa kanila, ang awiting ito, ang Maghintay Ka Lamang ni Ted Ito. Ito na po ang awitin para sa ating OPM Song of the Day, Maghintay Ka Lamang. Ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabiguan, hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob, kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di matatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging ikatit kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabiguan, hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat na lumaban.
muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging pikati kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di matatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging pighati kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Yes, maghintay ka lamang ni Ted Ito. Yan po ang tampok na awitin sa ating OPM Song of the Day. Kaya mga Galorians, kung meron kayong mga paboritong awitin na gusto nyo pong marinig para sa ating OPM Song of the Day, text lang sa 0977-342-1644. Ulitin ko po, 0977-342-1644. Time check po tayo. Ang oras alas 3:15 na po ng hapon at ang oras na yan ay hatid sa atin ng... This time check's brought to you by V-Fresh. Kapayapaan, karunungan, kasipagan, sigaw ng bayan. V-Fresh. DZRJ 810 at 8 Trimedia Broadcasting Networks. Ang himpilan ng bawat Pilipino. Ang nag-iisang reyna ng mga Galorians, Rodel Fernando. Dito lamang sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Yes, kasama pa ninyo ang nag-iisang reyna ng mga Galorians, Rodel Fernando. Okay, ang dami po natin pag-uusapan tungkol kay Vilma Santos, Herbert Bautista, Isko Moreno, Mateo Guticelli, Chito Miranda, Ma Salvador, meron pa po kay Andre Del Rosario. Abangan po ang lahat ng yan. Pero bago ko ibigay, mag-break muna tayo. Mga napapanahon at nagbabagang impormasyon, balita sa tanghali, ihahatid ng inyong karancho, Miguel Hill. 30 minuto ng mga kapanapanabik na balita. Samahan ang inyong karancho, Miguel Hill, sa balita sa tanghali, Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon, dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Hello, ako po si Alden Richards at lagi po kayong makinig sa Showbiz Galore. Hi, ito po si Jan Estrada. Lagi po kayong makikinig sa Showbiz Galore. Sisters, mothers, si Ninang at si Tita, maging si Kumare. Sali na, tara, kwentuhan na. Usapang babae dito sa Girl Talk kasama ang inyong mga amiga, Pelita Peralta Uy at DJ Tony. Ang pinakabagong radio talk show made specially for girls. Tara, join na sa usapang pangkababaihan. Girl Talk, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Start working like Nagbabalik ang programang Showbiz Galore at tayo rin po ay napapanood at napapakinggan sa live streaming sa pamamagitan po ng atrimedia.com. Sa mga gusto rin po makibahagi sa ating programa, kung may mga tanong po kasi inyong mga paboritong artista, i-text lamang sa
0917-342-1644 o kaya tumawag naman po sa telepono bilang 412-0288. Sa ating unang balita, habang si Nora Honor, ang ating superstar, ay abala sa kanyang mga proyekto sa telebisyon at pelikula, ito namang matalik ng karibal na si Vilma Santos ay tatakbo uli, papasok uli sa politika. This time po ay sa Kongreso na po ang Star for All season. Yes, nag-file na po ng COC si Vilma at pagkatapos po niya maging gobernadora ng Batangas, ngayon naman po ay sa Kongreso po naman si Ate V. Talagang hindi na niya maiwasan na talagang ang kanyang karera ay papunta na talaga sa politika. Hindi natin alam pero pwedeng mangyari, baka sa darating na panahon ay maging senador, vice-presidente o kaya naman ay maging presidente ang ating Star for All seasons. Kung sa bagay naman, naging maganda naman ang kanyang pagiging politician. Hindi nga ba? Kasi mula sa pagiging mayor, maganda ang kanyang record hanggang sa maging gobernadora siya at talaga naman naibigay niya ang hinahanap na serbisyo publiko sa kanya. Ayan ang balitang Vilma Santos. Balitang Mayor Herbert Bautista naman, syempre, uso ngayon ang pagpa-file ng COC, kaya marami sa ating mga artista ngayon ay pumapasok talaga sa politika. May mga datihan na pero may mga baguhan naman na gusto ring pumasok sa politika. Si Mayor Herbert po hindi na po sa Senado, kundi sa pagiging mayor uli ng Quezon City. Yes, muling tatakbo bilang mayor si Herbert Bautista. Ang tanong na marami, manalo kaya uli ang mayor, kasalukuyang mayor ng Quezon City sa susunod na halalan? Abangan. Samantala, ito namang si Angelica Jones, iniwanan ba niya sa ere si Governor E.R. Ejercito? Bakit tatakbo kasing Vice Governor ang dating sexy star? Pero hindi na po sa ticket ni Gov. E.R. kundi sa kalaban ni E.R. Ejercito. Ang tanong din ng marami, pala rin kaya si Angelica Jones bilang Vice Governor ng Laguna? Sapat na ba ang kanyang karanasan para tumakbo sa naturang posisyon? Well, kung kami ang tatanungin sa bagay na yan, ang say namin ay parang mukhang hindi pa hinog si Angelica Jones para tumakbo sa mataas na posisyon. Lalo pat busy
gobernador ng isang malaking lalawigan. Sana itong si Angelica ay pinaghandaan o mag-aral muna at paghandaan kung gusto niya talagang tumakbo sa napakalaking posisyon. Pero sa ngayon, naku, Diyos ko, parang wag muna, Angelica. Okay, yan muna ang ating mga balita. Magbabasa muna tayo ng mga text mula sa ating mga Galorian. Mula kay Marvin Kapili, hi po gandang Rodel, pakibati po kami. Pabalik na po kami galing Malolos Office. Sa assembly meeting, nakikinig po kami dito sa sasakyan. Na van, mga kasama ko sina Ma'am Malu, Ate Marites, Ma'am Rose at ang driver namin si Kuya Alfred at ang Galorians natin si Ate Maria Bernardo ng Santa Mesa, Manila. At may tanong siya dito, may balita po ba sa dating sexy actress na si Hazel Espinosa? Alam mo Marvin, sa totoo lang ha, wala akong balita dito kay Hazel Espinosa. Pero sigurado ako baka may sarili na rin siyang pamilya. Sana magbalik din sa pag-arte si Rita Magdalena. Hindi po ba si Rita Magdalena magbalik sa pag-arte? Ang alam ko si Rita, hindi na niya talaga napapangalagaan ang kanyang katawan at lumobo na daw siya ng lumobo. Meaning, ang taba-taba pa rin hanggang ngayon ni Rita Magdalena. Hindi po ba exclusive contract ng kapamilya ang maganda at talented na si Ella Cruz na napapanood din sa TV5? Ang pagkakalam ko si Ella ay ang nagmamanage lang sa kanya ay ang Star Magic pero wala siyang exclusive contract mismo sa ABS-CBN kaya nakakalabas siya sa GMA7 at saka sa TV5. Okay, may nag-text pa na paki-request ng kantang Nanghihinayang. Bukas na namin ito patutugtugin para sa ating OPM Song of the Day. Pakibati sina Ate Uping, Ate Presi, Lenny Bill at mga taga San Miguel, Bulacan. Wow! May mga nakikinig mula sa San Miguel, Bulacan. Pagbati mula kay Juliet De Jesus ng San Miguel, Bulacan. Magpapatuloy pa ang Showbiz Galore sa ilang paalala po muna. Mga napapanahon at nagbabagang impormasyon, balita sa tanghali. Ihahatid ng inyong karancho, Miguel Hill. 30 minuto ng mga kapanapanabik na balita. Samahan ang inyong karancho, Miguel Hill, sa balita sa tanghali. Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Mga pinakahuling kaganapan sa maghapon, mga nagbabagang impormasyon, alamin, pangungunahan ng inyong tagapaghatid balita, Tolitz Laurenio. Balita sa hapon, ihahatid ni Tolitz Laurenio, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon, dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Ocho Diretso, programang maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon, pagsubaybay sa mga pangyayaring nagaganap sa paligid, paghimay sa mga isyung nais malinawan ng lipunan at pagdinig sa tinig ng bayan na nais alamin ang katotohanan sa likod ng mga katanungan. Samahan ng tambalang Joey Falcon at Percy Lapid. Ocho Diretso, Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ocho Diretso, dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network.
The doctor is on air. Dito sa Klinika On Air, usapang pangkalusugan, ihahatid ang tamang gabay sa pangangalaga ng ating katawan. Klinika On Air, pangungunahan ng mga eksperto sa kalusugan, mga pinagkakatiwalaan at magagaling na doktor ng ating bansa, respetado at kinikilala sa kanilang larangan sa medisina. Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinal Jr. at Dr. Edwin Bien. Klinika On Air, makinig Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Hello, ako po si Alden Richards at lagi po kayong makinig sa Showbiz Galore. Ito po si Chef Cadayona. Lagi po kayong makinig sa Showbiz Galore. Hi, ito po si Jan Estrada. Lagi po kayong makikinig sa Showbiz Galore. Hi, ito po si Jan Estrada. Lagi po kayong makikinig sa Showbiz Galore. I'm back! Pero bago po ako magbalita pa, ang ating oras, alas 3:30 na po ng hapon. This time check is brought to you by GSIS. Maaasahan ng lingkod bayan. Sisters, mothers, si Ninang at si Tita, maging si Kumare. Sali na, tara, kwentuhan na. Usapang babae dito sa Girl Talk kasama ang inyong mga amiga, Pelita Peralta Uy at DJ Tony. Ang pinakabagong radio talk show made specially for girls. Tara, join na sa usapang pangkababaihan. Girl Talk, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Start working like 8 Trimedia Pro Incorporated. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. Hashtag Minute with me, Vic and Dad. It's 9:30 in the morning. This is still a The BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM. The voice of the Philippines. Lola, saan po kayo pupunta? Diba, may sakit po kayo? Apo, kailangan kong pumunta sa GSIS para malaman nila na nandito pa ako. Kailangan kasi yun para sa pension ko. Ha? Hindi na po ngayon. Di nyo na kailangan mag-annual renewal of active status o ARAS. Bahala na mag-report ang Philippine Statistics Authority sa GSIS tungkol sa estado nyo. Salamat naman at naisip ng GSIS yan. Basta, tuloy pa rin ang pension ko. Opo, Lola. Relax ka na lang dyan, ha? At ipagluluto kita ng paborito mong merienda. GSIS, karamay. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa Contact Center 847-4747 o bumisita sa GSIS website www.gsis.gov.ph. GSIS, maaasahan ng lingkod bayan. Ang nag-iisang reyna ng mga Galorians, Rodel Fernando. Dito lamang sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Showbiz Authority, Rodel Fernando. Tuloy-tuloy tayo sa ating programang Showbiz Galore. Itong si Edu Manzano naman pala ay tatakbo ring senador. Kung hindi ako nagkakamali, dati ay tumakbo ring senador si Edu Manzano pero na Luz Valdez siya, as in natalo. Ngayon ay susubukan niyang muli. At sa aking palagay, sa bagay na yan ay mukhang
mahihirapan na naman itong si Edu Manzano. Gaya ng pagtakbo niya dati, sigurado na namang matatalo na naman siya. Pero nakikita naman namin na may pag-asa. Ito namang isa pa ring actor-politician na si Isko Moreno. Tatakbo rin kasing senador ang Vice Mayor ng Maynila. Ang dami-dami talaga mga artistang gustong pumasok sa politika. Gaya nitong si Andrea Del Rosario na dating Viva Hot Babe. At ano itong nabalitaan namin tungkol kay Andrea na namumudbod na raw siya ng kadatungan dyan sa isang lugar sa Batangas. Baka naman ano lang ito, chismis at panira na agad kay Andrea. Baka naman tumutulong lang naman siya, baka may mga tao na lumalapit sa kanya at syempre nagbibigay siya ng tulong. Pero iba ang pinapakahulugan sa ginagawang ito ni Andrea. Batlita raw kasi na napakayaman at maraming datong itong si Andrea Del Rosario. Pero kung totoo man ito, abay napakaaga naman. Samantala, tinanggihan ni Chito Miranda ang napakalaking halaga sa pag-i-endorse niya ng isang kandidato. Tumataginting na 2 million pesos ang tinanggihan ni Chito Miranda. Ang sabi sa ating nakalap na balita ay may prinsipyo daw itong si Chito, kaya kahit malaking halaga ay hindi niya pinansin. Napakalaki nga naman ng 2 million pesos. Kung tutuusin ay malaking tulong yon sa kanyang pamilya, pero ayaw ni Chito Miranda. Sana ganyan din ang mga ibang artista na inaalok ng malaking halaga para sa pag-endorse sa isang kandidato. Sana ay tularan itong si Chito Miranda na tumanggi. Pero minsan hindi mo rin naman masisisi ang mga ibang artista, case-to-case basis din naman yan. Kasi bakit? Yung mga ibang artista naman kasi or singer or personalidad man, may mga kaibigan kasi sila. Minsan pa nga matalik nilang kaibigan kaya hindi nila mapahindian. Kung inaalok man sila minsan ng pera, yun siguro ay parang konsuelo na lang ng mga ito.
Pero sa case nga nitong si Chito Miranda ay ayaw niya ang tumataginting na 2 million pesos. Okay, mga Galorians, balita namang Maha Salvador. Pagkatapos gumawa ng album nitong si Maha at sinabing singer na raw siya, ngayon naman ay magko-concert na ang actress. Yes, mga Galorians, sa napakalaking venue pa magaganap ang konsyerto nitong si Maha Salvador. Ito ay gaganapin sa Mall of Asia Arena. May nagtataas tuloy ng kilay, kakayanin ba nitong si Maha Salvador ang magkonsyerto? Hindi raw kasi biro ang maraming kantang kakantahin, bukod pa dyan ang maraming rehearsal. Hindi naman daw kasi singer itong si Maha, bakit kailangan niyang mag-concert? Kung kakayanin naman itong si Maha, I'm sure marami itong mga guest. Baka sa guest pa lang ay konti na lang ang makanta ni Maha at puro mga guest niya ang kakanta. At pwede rin namang i-record, di ba? May mga nagko-concert dyan na naka-record na ang kanilang piyesa, ang kanilang aawitin. Okay, antabayan natin kung kakayanin nga ni Maha Salvador ang mag-concert sa napakalaking venue pa, ang MOA Arena. Samantala, humabol at nandito na ang aking kaibigan, ang nag-iisang Romel Placente. Yes, magandang hapon po sa lahat po na nakikinig dito sa Showbiz Galore. Pasensya na po, medyo late. At alam ko na ang dahilan kung bakit na late ka dahil sobra ang traffic. Oo nga eh. Tsaka, Diyos ko, may eksena pa dun pa. Mamaya ako kukwento. Anyway, mo mamaya. Yung sasagot ako din sa binalita mo kay Maha Salvador. Oo. Diba? Hindi naman sa pag-ano ha, pre na. Hindi sa pag-ano. Kaya lang, isang napakalaking venue po ang MOA para sa isang tulad ni Maha na hindi naman talaga ganun. Di ba 17,000 ang seating capacity nun? Ang laki. So, ang tandaan nagpe-perform dyan, mga mga Regine Velasquez, yung ultimate. Kasi puro singers. No? Pero yung sabi nga... Bakit dinidiin mo palagi ang singer? Hindi kasi si Maha naman, aminado naman siya na she's more on a dancer kaysa sa pagiging isang singer, di ba? Magaling mag-sing talaga, take it like mine. Pero siya, sabi nga daw niya, ipinagdarasal na lang daw niya. Na makayanan niya ang pagko-concert. At siguro enjoy na lang daw niya yung gabing yun na i-share na lang daw niya kung anong talent meron siya na binigay ng Diyos. Kay mapuno o hindi raw. Oo, pero friend, ang daming kakantahin niya. Pag sinabing concert, di ba? Hindi lang 5 kanta yan, hindi lang 10. Ayun nga, di ba? So, paano gagawin niya doon? Dahil, syempre, baka mamaya may LS, di ba? Sana pagka-concert, dapat walang LS. Yung iba po na nagko-concert, alam ko nag-LS pa. LS lip-sync, di ba? Yung iba po nire-record na lang. Baka gawin din yan ni Maha Salvador. Hindi kaya, friend? Nako, pagka tayo nanood ng concert, alam natin kung lip-sync o live, di ba? Dahil tayo tunay na singer. Joke! Okay, at syempre, alam ko marami kang baon dyan. Yes, friend. Ibalita mo na. Yes, babalita po natin tungkol po. Ang ganda ng polo mo, ang ganda ng kulay. Actually, ang ganda. Gusto ko rin siya. I love the color. You love the color? Yes. Kung meron niyang malaki, kasya sa akin. Maganda pa rin. Di ba nakita? Ay, ang ganda ng polo niya. Anyway, pwede mong gawin sa show natin, Showbiz Unlimited, di ba? Yes. Anyway, ito po si Chito Miranda, yung parokya ni Edgar. Ayun, ito na nga, binabalita ko na nga, tinanggihan niya. Grabe, 2 million.
2 million. Pero hindi niya binanggit kung sino yung presidential candidate, di ba? Hindi niya. Pero ang gusto daw niya si Duterte na hindi naman tatakbong presidente. Ang gusto niya rin daw si Miriam Santiago, di ba? Kaya lang ako hindi sa pag-ano po na, sana rin manal, alam naman natin magaling si Miriam, si senador. Kaya lang di ba parang naudot yung pagiging presidente niya dahil dati, sabi nga, di umano siya yung nanalo. Oo, diba? nung naglaban sila ni Fidel Ramos. Yup, si Tobacco King, di ba? Pero yun nga, hindi nga, parang natin, di ba? Napansin ko nga rin ngayon, parang hindi na masyadong ganun ka-interesado ang mga tao sa kanya. Talagang, ako pa kami naririnig sa... Hindi naman sa pag-ano po, sa amin lang, paningin, pananaw, di ba? Ang talagang focus sa mga tao na talagang kay Mar o kay Binay at kay Grace po, di ba? Pero yung malay mo, makalusot, di natin masabi, di ba? At saka malay natin, di ba? Ngayon nga, ang dami-dami nang tumatakbo, maghahati-hati ang boto. Yun nga, tas eto pa, friend, sabi, syempre pa? mga comedy, baka daw kasi, wag na lang daw sana maging presidente si Senator Miriam. Kasi daw, alam naman daw natin na may sakit. Alam daw natin kung gaano stressful ang pagiging isang presidente. Baka daw lalo daw magkasakit ay madyotay. So, wag naman, di ba? Dahil may sakit, alam natin may cancer, di ba? Si Senator Miriam, di ba? Anyway, another balita, awis lang natin syempre gumaling si Senator Miriam. Dahil isa po siya pero sa bago mo binoto ko. ibigay ang balita na yan, may flash report mula sa ating kasamang si Nestor Kagitla. Okay, magandang hapon sa inyong dalawa. Ayon sa akin nakalap na impormasyon, si Mayor Rodrigo Duterte ay nasa Rojas Boulevard na papuntang Intramuros, Maynila sa tanggapan ng COMELEC na kung saan siguro ay nagbago ang kanyang kaisipan at magtutuloy-tuloy na siyang komandidato bilang presidente ng Republika ng Pilipinas. Yan ang ating flash report. Ito si Nestor Kagitla para sa DZRJ 810. Hempila ng bawat Pilipino. DZRJ 810 at 8 Trimedia Broadcasting Networks. So, kumapalita pa lang natin si Duterte, hindi naman tatakbong presidente. Sinabi niya ba ni Nestor na tatakbo na, papunta ng COMELEC? Hindi, abangan natin kung ano nga ang ipa-file niya, kung di ba? it's either mayor ulit, o yung pagiging presidente na, di ba? Pero di ba, yung anak niya, si Mayor Sara Duterte, nagpakalbo? Hindi ko yata alam yan. Nagpakalbo siya, FYI, dahil nga gusto niyang tumakbo ang kanyang ama na presidente. Actually, maraming nag-uudyok talaga na tumakbo bilang presidente si Mayor Duterte, di ba? Pero mukhang hindi natin alam, di ba, kung ano ang nasa isip at utak niya. So mamaya malalaman natin, di ba, according kay Nestor, papunta ng COMELEC. Hindi natin kung mayor pa rin ba. Diyos ko, another na naman natatawag ang presidente. Antabayanan natin yan. At okay, ikaw, yung balita mo kanina. Sa balita ko ng tungkol kay, kasi last week hindi natin nabalita si Benjamin Alves, di ba? Binanggit lang natin, pero hindi natin nabalita. Yung panliligaw niya, tuloy-tuloy na pala, friend. Yung panliligaw niya kay Glyza De Castro. Kay Glyza De Castro. Magandang bata, di ba? From Kapuso. Diba? Ito po nag-concert kasi. Kaibigan natin, ni manager niya, si Manny Ballester, na nandito ng birthday mo at ng birthday ko. Yes. Diba? Si Benjamin Alves na pamangkin ni Papa P. Piolo Pascual. Diba? Alam mo ba nung nag-concert, friend, ito pa rin si Benjamin, yung concert po na ginanap kamakailan ni Glyza De Castro, ay siya ang gumasa sa mga vloggers. Kumbaga, siya nagbayad doon sa press con. Si Benjamin Alves talaga. Para kay Glyza De Castro sa concert, diba? Effort talaga itong si Benjamin. Pati sa bagay na yon ay sinagot niya. Ginastosan, diba? So yun talaga, taas nga daw, tuloy-tuloy yung paniligaw, pupunta sa bayan. Yung kaya lang the usual na paniligaw nung dati pa, may chocolates, may bulaklak. At boto naman daw sa kanya yung pamilya ni Glyza. So ano na ngayon ang status? So ganun pa rin. Hindi pa rin, panliligaw pa rin, diba? Pero gwapo pa rin, diba? Oo, gwapo. At maganda si Glyza. Pwede talaga sila. So ayan po ha, sa mga nababalita na, diba, minsan nababalita itong si Glyza, may pagka-divorce daw siya, diba? Hindi po totoo yan ha. So babae pa ang hanap niya ay lalaki po. Hindi po babae ang hanap ni Glyza De Castro. Sa katunayan, malapit na pong mamuo ang pag-iibigan sa pagitan nila ni Benjamin Alves.
Ang dami na talaga nagiging singer ngayon. Itong si Mateo Gudicelli. May album na. May album na at singer na rin siya. Kagaya kanyang girlfriend na si Sarah. Anong say mo dyan kasamang Romel? Kahit ako, pwede ako maging singer. Parang yata napakadali ngayon na maging singer, no? Basta may hindi, minsan kasi ang bumibenta yan, kahit naman hindi talaga magaganda yung boses, yung popularity lang nila. Like si Juday, hindi naman talaga singer. Kumita yung album, di ba? Yung dati, yung kinanta niya sa Carpenters na ni-revive niya, kumita yun, di ba? Hindi naman singer. Si Catherine Bernardo, isa din yan. Si Kim Chiu. Pero ang ganda ng kanta ni Kim Chiu. Si Ann Curtis, isa rin yan. Ang kapal, di ba? Ang kapal. So, itong si Mateo ay nag-record na rin at may album na rin at singer na raw siya ngayon. Ano masasabi natin dito? Happy for him, di ba? Happy kami. Pero hindi siya singer. Pero kumakanta-kanta yung grupo nila dati sa ASAP. May grupo yan eh, di ba? Ano ba kasi ang grupo nila dati sa ASAP? Dati meron eh. Sila, di ba? Tapos boyfriends yata. Pero hindi naman talaga. Ay, hindi. Alam mo si Mateo, naalala ko, di ba dati nasa GMA7 yan? Okay. Alam ko na doon sa SOP o kumakanta-kanta na rin. Sunday All-Star or kung ano mang show, kumakanta-kanta na rin siya noon. Ayun. So, ibig sabihin kahit pa paano, nakakakanta. Tapos mula sa ano yung album niya, mula sa Universal. Di ba manager niya si yung taga Makati? Hindi ko na maalala. Si yung kay Derek. Ay, wala na pala. Wala na. Star Magic na pala siya, hindi na siya kay Kuya Nasa Star Magic na siya ngayon. Si Derek Ramsey na lang yung manager niya, Si mamaya, alamin po natin kung sino. Ako rin hindi ko mabigkas. Kaibigan natin yung napakabait, madali ding lapitan. Yes, at ang ating oras, alas 3:50 na po ng hapon. Hatid po sa atin yan. This time check's brought to you by V-Fresh. Kapayapaan, karunungan, kasipagan, sigaw ng bayan. V-Fresh. Come to RJ Bistro, the home of rock and roll, and enjoy live bands performing music from the 60s to current day hits. Tonight, watch Beats and Pieces playing 60s, 70s, and 80s hits. RJ Bistro, the home of rock and roll. Lower level, Dusatani Hotel, Makati. For inquiries or reservations, please call 218-3326 or 0906-221-1524. Ito ang DZRJ 810, 8 Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ano nga ba ang latest sa showbiz? Alamin mula sa reyna ng mga Galorians, Rodel Fernando. Showbiz Galore kasama ang nag-iisang reyna ng mga Galorians, Rodel Fernando. We're back at magbasa pa tayo ng ating mga text mula sa mga Galorians. Good PM po, pakibati mo naman. Ako, Bong po name ko. Kaka-tune in ko lang po sa programa mo. Paki-play po ng muli by Rodel Nabal. Thanks po. Naku, naiipon na ang ating mga Galorians. Mga Galorians at mga nire-request nila mga kanta. Bukas pa, hindi bukas sa ano ba Lunes, bukas? Sabado. Lunes, yung isang nag-request sa Martis na itong muli ni Rodel Nabal. Siyempre, paborito mong kantahin. Hi po sa ating kaibigan si Francis Simeon tumatawag. Okay. Hi po, Francis! Okay, mula naman kay Marvin, nag-file na rin ng COC ang former beauty queen, binibining Pilipinas actress na maganda at sexy na si Daisy Reyes. Kaibigan natin si Daisy for mayor. Mayor ng Pateros. Talbog talaga. Mamimigay siya ng maraming itlog. At saka sabon. Ano ba yan? Alam mo, sabon ng sabon, tama. May naalala nga ako kay Daisy Reyes. Ito, blind item. Ay, hindi na siguro blind item. Sige, go. Blind item sa isang sikat na entertainment writer. May binigay daw itong si Daisy Reyes. Doon. Nakita sila sa supermarket. Tito, may bibigay ako sa iyo. Siyempre, ito namang sikat na entertainment writer. Excited siya. Akala niya kung anong ibibigay ni Daisy Reyes. Yung pala. Nakakaloka. Wag din na po namin sasabihin kung ano yon. Ayan. Good luck na rin kay Lance Raimundo
Tatakbong konsehal ng San Juan. Yep. Andre Del Rosario ng Mayor din. Vice Mayor sa Calatagan na Vice balita Mayor. na rin natin kanina. Okay. Bigyan natin ng chance, mga smart naman yan at marunong sa buhay at negosyo. Oo naman. Yun naman. Sabi nga ni Marvin Capili. Hi Marvin. Oo, ito nga alam mo minsan minimenos yung mga artista pag tumatakbo sa politika, di ba? Marami po mga artista po natin na may kakayahan naman po. Hindi naman po lahat ng mga artista natin ay hanggang pag-arte lang alam. Hindi po. Marami po sa atin ng mga artista matalino at may kakayahan po. Kaya wag niyo po minamalit mga artista sabihin artista hanggang dyan ka na lang. Oo, wala namang pinagkaiba yan. Ganun, diba? Minsan nga pinipigilan nila, wag na raw tumakbo ang mga artista. Wala namang pinagkaiba yan sa doktor ka, tumakbo ka, di ba? O dentista ka, or engineer ka, or kung ano pa man, di ba? Sana naman pagbigyan natin dahil hindi naman po lahat ng artista ay may mga sinasabing wala daw karapatan. Napakabilis ng ating oras. Diyos mio, 5 5 minuto na lang. Yes, diba? Tuloy-tuloy pa rin tayo at meron tayong blind item, yes, diba? Go! Go! Ating blind item tukol sa isang actor nag-isip, diba? Nalala mo ba, ito isang young actor, no? Young actor ito. Grabe, playing sex capades nila. Ay, ng kanyang girlfriend, pinapamalita niya kung kani-kanina. Pinapanamalita. Ay, hindi naman maganda yan. Oh, may kiss and tell, di ba? Oo. Diyos ko, sino naman yung actor na yan? Yung jowa niya mistisa. Tapos siya moreno lang. Alam mo, nakarating din sa ating kaalaman na kinuwento niya dun sa isang close niya na reporter. Kinuwento niya sa isang close niya reporter? Yung reporter ay may mata sa katungkulan sa isang club. Pero hindi sa PMPC, sa isang mata sa... Ito naman kinuwento niya. Kinuwento rin din sa isang kasama niyang reporter. Hanggang yung reporter, kinuwento rin sa akin. Then nakarating, di ba? Yung daw babae, ang galing daw sa kama. Ay? Ginagawa niya kawawa naman itong babae. Artista rin ba itong babae? Artista pala sila. Parang wala nang respeto, di ba? Wala na talaga. Di ba parang ang pangit? Sana hindi ganyan. Nakakaloka naman itong young actor na ito. At clue sa young actor na ito. Mahusay na actor, award-winning. At ang babae ay maganda, flawless, mistisa. Pero sabi daw may pagkamaldita. Mahusay na actor. Award-winning na. Award-winning actor. Mas maraming ginagawang indie film. Naku, hindi ko yata mahulaan alam mo na, ito. Sino siya na... Another clue. Nagbibida ngayon sa isang serie mula sa isang malaking network. Sandali, ito bang award-winning actor na ito? Minsan na siyang... Ay, wag na yun na yun. Minsan nang yun na yun. Yun na yun. Naku. Minsan na... parang naghanap ng lugar, naligaw. Oo. Ay! Diyos mio! Diba? Naalisan na uli ng mga proyekto. Ayan na po. Ayan na po. Oo. Sino yun? Talagang siguro. Pero mahusay, di ba? Mahusay. Gwapo. Kumita yung latest movie niya. Yung ginawa niya sa isang maldita ring actress. Joke! Kung sino man. Naku, itong young actor na ito, nakakapanghinayang. Oo nga. Nangihinayang talaga ako sa kanya. Ang balita, chuchugin na rin yung serye. Chuchugin ang serye at diba, yun nga ang pelikula, diba? Ayun, napalitan na rin siya, diba? Ng isa pang award-winning actor. Hindi yan yun young actor na. Diba? Sayang naman. At saka, hindi naman tama itong ipinapamalita niya. Sabi niya, daw yung girlfriend niya, ganun. Piyaman ni popcorn. Kawawa naman itong kanyang GF na isang flawless na young actress mula sa isang sikat na network. Mahulaan nyo kaya Galorian sa aming blind item. I-text lamang sa 0977-342-1644. Uulitin ko, 0977-342-1644. At ang una po makahula ay magkakaroon ng premyo mula dito sa Showbiz Galore. Okay, meron pa tayong text dito. Hi po ulit, Romel Placente.
Update po pala kay Kapuso Young Star na si Luis de los Reyes na dating love team ni Alden Richards. Luis de los Reyes, alam ko nandun siya sa programang My Faithful Husband. Oo, nga, tama. Kung saan kapatid siya ni Dennis Trillo, diba? Kung di ako nagkakamali. Huwag kang magkakamali, ha? Nakakaya ka, ano? Tama ba? Kasi tama ba? Hindi ako nakakapanood ng mga serye, lahat ng klaseng serye. ABS, GMA, wala akong napapanood. Oh, alam mo itong si Luis del Rosel. Pero maganda siya. Luis de los Reyes. Nakiba nga yung mukha niya eh. Pero mas parang maganda. Lumaki ang mukha niya ngayon, di katulad di ba siya yung dati. dating yung nagbida sa Kambal Sirena? Oo, siya yun. Siya yun. So may proyekto naman siya kahit papaano dyan sa GMA. Hindi siya pababayaan, friend. Diba? Network. Oo. At ano raw balita kay Lexi Fernandez at ang napakagandang anak ni Jean Saborit na si Nicole Anderson. Di ba close ka dyan kay Lexi? Wala silang ginagawa ngayon. Hindi sila active. Hindi sila visible. Kaya abangan na lang kung magkakaroon sila uli ng mga proyekto. Pero magkakaroon po yan for sure. Sa ngayon, nga. Oo. May mga nagpapabati pa dito. Hi to my all friends. Ayan, special to my loves, Buboy Casquejo, and to my daughter, Evita, from Ann Casquejo. Nakikinig si Ann. Happy listening, Ann. At happy listening po sa lahat ng mga nakikinig ng Showbiz Galore. At ang munisipyo ng Hapalit, Pampanga, ha? Nakikinig sila ngayon. Happy listening sa inyong lahat. At wala tayong oras, Romel. Oh my God. Maraming salamat. Kasi late ka dumating. Oo, late ka kasi. Thank you very much. Maraming salamat po sa pakikinig dito sa Showbiz Galore. Samahan niyo po ulit kami sa Lunes 3 hanggang alas 4 ng hapon. Yun. Okay, maraming salamat po. Ito po muli ang Reyna ng inyong mga Galorians. Reyna ng mga Galorians. Kasama ang kaibigang Romel Placente hanggang Lunes po. Dito lamang sa programang Showbiz Galore. DZRJ 810 at 8 Transmedia Broadcasting Networks. Ang himpilan ng bawat Pilipino. Now, global headlines on DZRJ 810 AM. Here's the BBC Minute. This is Deirdre Priyanka with BBC Minute. First to Nigeria. 30. That's the number of people who reported have been killed in a suicide attack at a mosque in Maiduguri. 2 explosions are believed to have taken place during Friday prayers. Now, a quick update on the